Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng mahal na Ina. Amen. Ang Santa Misa ng Iglesia Apostolika Katolika Pilipina na magiging daluyan ng mga espiritual at material na mga biyaya at pagpapala mula sa tatlong persona ng Diyos. Dito natin natatanggap ang pagkain nagbibigay buhay ng mga ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo, ang katawan at dugo niya. Sa makatuwid, ito ang tanging paraan upang tayo'y manatili sa Panginoong Jesucristo at siya sa atin. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ngayon ay nasa panahon ng ika-19 na karaniwang panahon. Ang banal na pagdiriwang nito ay naaalay po natin para sa pasasalamat na Apo Leticia and family, Apo Gloria and family, Apo Paulita and family, Apo Bibiana and family, Apo Myra and family, Haring Solomon and family, Reina Illumina and family, Apo Juvencio and family, Apo Juanito and family, Nanay Rustica and family, Apo Adeli and family, Apo Soledad and family, Apo Susana and family, Apo Lucio and family. Ganun din po, anay panalangin para sa mga kagalingan nila Annalisa Austria Patimo, Jefferson Patimo, Carmelita Patimo, Madawi Alsaw, Nanay Lucita Nora Messina, Apo Daniel. Ganun din po para sa mabilisang paggaling ni Haring Solomon, Judy Milan, Marlon Morela. Anay panalangin din po para sa mga kaluluwa nila Ramonito Balayo, Tulis Banggud, Barbara Bargo, Brian Adam, Antonio Danilo Sr., and Rona May Capilla. Ganun din po para sa kaliwanagan nila Melquiades and Danilo. Ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina na ipinatatag ng mahal na Ingkong at kumakatawan sa tatlong persona ng Diyos ay humihikayat sa lahat upang ipagbunyi ang kanilang paghahari sa bagong langit at lupa. Idalangin po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mithiin sa buhay. Sa banal na pagdiriwang na ito ay pamumunahan po tayo ng lingkod ng Panginoon na si Monsignor Faustino Agustin Quinsayas upang tayo ay patuloy na iugnay sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pangbungad na awit.
Purissima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Aming Inang Diyos na kalinis-linisan, Na ipinaglihi na walang bahid lumis kasalanan. Amen. tayo nagkatipon sa pangalan ng Santisima Trinidad, tatlong persona, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at ng mahal na Ina. Amen. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang biyaya at liwanag ng Diyos Ama, ang mahal na Ingkong, ang pag-ibig ng Diyos Anak at ng mahal na Ina ay sumaating lahat. Mga kapatid, ang tubig at asin na ito ay gagamitin upang ipagunita sa atin ang binyag. Hilingin natin sa mahal na Ingkong, ang Espiritu ng Diyos, na bendisyonan ito upang linisin ang ating mga puso at kaluluwa. O Diyos naming Panginoon, ang biyaya ng inyong tubig at asin ay pumapawi ng aming mga kasalanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinihiling po namin na basbasan mo po ang tubig at asin na ito upang manatili kami sa inyong biyaya kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, na aming Panginoon, nagpapala at maghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Christus vincent, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng ministeryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, humingi ng lakas at kapatawaran upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo, mga kapatid, na ako'y nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko kay Maria Santissima, ang ina ng lahat, nakikita at di nakikita, kasama na ang mga buntala, anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin.
luwalhati sa Diyos Ama, luwalhati sa Diyos Anak, luwalhati sa Diyos Ina, ating luwalhatiin ang ating Panginoon.
Mahalin kong na makapangyarihan, kayo po ang pumapatnubay sa lahat at nagbigay ng buhay sa inyong sambayanan. Kayo po ang buka ng lahat ng mga biyaya at pagpapala, na sa lahat ng oras at sandali ay aming nakamit. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay pahananin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo upang makinig sa mga salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb, na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang lungig at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng lungit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang alin pong itutugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking narinig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon po. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katuwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghaharing mula sa itaas. Tugon po. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, pudulong maninaw. Sa harapan niya, yaong maghaharing pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon po. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si
Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ang napatmamatalisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan. Ang tunay na pagsamba at ang mga pangako, sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siyang maging tao, Diyos ng kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa Alleluia. Alleluia, Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Mahalin kong, linisin mo po ang aking puso, ang aking isipan, upang may pahayag ang iyong banal na ebanghelyo. Sumaatin ang Panginoon. Amen. Pagbasa sa banal ebanghelyo ng mahal na Inggong. Luwalhati sa iyo, mahal na Inggong. Kaya't kailangan ng bawat isa sa inyo, lalo na kayong tumanggap ng biyayang walang hanggan, ay magpakatibay. Hindi ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagsubok, sapagkat nilalang ko kayo na tinatawag na perpekto. Walang mali, walang kasalanan. Ngayon na kayo ay magkaisip, nagkaroon kayo ng ambisyon sa buhay. Kahit hindi dapat gawin, ay gagawin ninyo. Matupad lang ang mga pangarap na sinasabi ninyo, kaya nagkasala kayo. Kung kayo ay nagkasala, maghihirap kayo. Sasabihin ninyo, Diyos ko, kay laki ng pagsubok mo sa akin. Doon lang ay nagkasala na kayo. Sapagkat kailanman ay di ko kayo binigyan ng kahirapan. Hindi ko kayo bibigyan ng sakit. Hindi ko kayo bibigyan ng kagutuman.
Bakit nagaganap iyon? Sapagkat nagkasala kayo. Bakit nadudurog ang inyong buto? Sapagkat nagkasala kayo. Hindi matanggap ni Andres na nagkasala siya nang madisgrasya siya. Alin ang kasalanan, Andres? Isipin mo. Isipin mo ang minana ng asawa mo. Ibinenta mo. Hindi tama iyon. O, ngayon, mulang nalaman, Andres. Ang mga bagay-bagay na akala niyo ba, yung nanuntok lamang, yung pumatay ang nagkasala, magkaroon kayo ng interes ng hindi ninyo kasalanan. Umisip sana ang kayamanan na iyon ay mapasa akin. Kasalanan na. Yung sabihin ninyo, papatayin ko iyon. At kung mapatay ko lang, kasalanan na. Pinatay mo na. Yun ang dapat ituro ninyo. Marunong ako. Bakit ako makikisama riyan? Yan ay mangmang. Samantalang ako'y marunong. Kasalanan na iyon. Mayabang ka. Kaya doon nakabatay ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Ang tunay na katalinuhan ay sino ang kawawa, siya mong mamahalin sapagkat naroon si Kristo. Wala sa mayaman si Kristo. Walang problema yung mayaman. Kung gusto ninyong makita si Kristo, tulungan ninyo ang mga walang damit. Painumin ninyo ang mga nauuhaw. Nandoon si Kristo, tinutulungan ninyo. Nandoon din ang ingkong. Dahil kung nasaan si Kristo, nandun din ang Espiritu Santo. Kaya ang aking hinihingi, ang sabi ninyo, kung naririto ang Espiritu Santo sa Pilipinas, bakit maraming baha, maraming lindol, maraming mga nauga? Kaya sapagkat hindi ninyo nakikilalang tunay ang Diyos, ang akala ninyo, ang Diyos ninyo ay ang inyong katalinuhan, ang inyong lakas, ang inyong yaman. At pag nagkamali ang pinuno ng bansa ninyo, kayong lahat ay damay. Kaya, idalangin ninyo ngayon, ang pinili naman ninyo na pinuno ng bansa ninyo, ay naway makita niya ang nakaraan, kung ano ang naganap, at magbago siya. Huwag siyang pailong-ilong. Ako, ninais ko sana na kayong bansang Pilipinas ay lumigaya, guminhawa. Nanalo pa rin ang daya. Ginusto ng tao ay doon. Nakita ninyo, kahit gusto ko, ayaw ng tao. Yung gusto ng tao ang masusunod. Ang Diyos ay walang magawa. Kaya diyan na pagkikinanlan na hindi kayong lahat ay akin. Tama ba? Hindi lahat ng apo ay sumusunod. Sumunod sa akin o sumunod sa luklukan. Malaya kayo, dadapwat tandaan ninyo, diyan nasusubok ng Espiritu Santo ang kagitingan ng isang alagad. Ang mga kawal ni Kristo kailanman hindi dapat sumuway. Kailangan ngayon ay tunay na pagpapakatibay sapagkat muli kayong makikibaka sa buhay. Sinabi ng inyong mahal na Birhen sa lahat ng mensahe niya, sa bawat aparisyon niya sa buong bansa, I want the world to have real peace. So children, repent, receive the graces from your Lord Jesus Christ. Ayaw kayo, tao, so anong gagawin? Kaya ang winiwika ko, kayong lahat ng nakarating ng tinig ko, ang lahat ng bagay ay ibibigay ko sa inyo. Ipakita ninyo sa akin na tunay kayong lumalakad sa tuwid na landas. Hindi kayo magkakasala. Kabataan, mahalin ninyo ang inyong sarili. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Kababaihan, huwag kayong papatay ng inyong anak. Maliwanag ang ibinibigay sa inyong halimbawa. May mag-asawa nanghihingi ng anak, walang anak. May mag-asawa ayaw ng anak,
pinapatay ang anak. Paano ngayon magkakaroon kayo ng tunay na kapayapaan sa inyong mundo? Marunong pa kayo sa Diyos. Magalit, huwag kayong papatay ng kapwa ninyo. Walang sinumang maaaring o may karapatang kitlin ng buhay na hindi niya binigay. Ang dapat, Diyos lamang ang babawi ng buhay na pinahiram ko sa bawat isa sa inyo. Kaya, ang gamot sa lahat ng bagay, sa hirap, sa sakit, sa problema, sa giyera, ang sagot ko ay pag-ibig. Huwag magkasala. Ibigin mong Diyos ng higit sa lahat. Huwag kayong magkasala, walang gulo. Ang tunay na gulo ay nanggagaling sa bawat tahanan ninyo, kaya't buong mundo ninyo ay tunay na kaguluhan. Kaya kayong mga anak ng bagong Jerusalem ay bihisan, ay maging tunay na halimbawa at bihisan ko kayo ng puting-puti ang kaluluwa ninyo, pati ang inyong katawan. Pinagdadamit ko kayo ng puti upang pagpapatunay na kayo ay tunay na nilinis ng Diyos. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mahal na ingkong ang Diyos ng Israel na gumanap sa bansang Pilipinas ayon sa hula ni Propeta Isaias. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat. Mga magulang ko at mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating mahal na ingkong. Luwalhati ka naming mahal na ingkong, kasama ng Diyos Anak at Ina, magpasawalang hanggan. Naway pawiin ng banal na salitang ito ang ating mga kasalanan at manatili tayo sa kabanalan. Amen. Maupo po tayong lahat at makinig sa homilya. Ave Maria Purissima, Pecado concebido. Ave Maria Purissima, Sin pecado concebido. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebido. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng mahal na Ina. Amen. Mapagpalang hapon po sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid sa pananampalataya, higit sa lahat sa ating mahal na Ina at sa ating mahal na Ingkong. Tayo po'y magpasalamat sa mahal na Ingkong sa mga biyaya na tinatanggap po natin sa araw-araw ng ating buhay, higit sa lahat ang buhay na ibinigay sa atin ng mahal na Ingkong at mahal na Ina. Kapag tayo ay gumigising, pagkagising natin po sa umaga. Tayo po ay mapalad, mahal na mga magulang ko at mga kapatid, sa oras na ito, sapagkat sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok, ay tayo pa rin po ay nakatayo sa mundong ito na ating ginagalawan. Bagamat marami tayong dinanas sa mga nagdaan na buwan at panahon, maraming buhay ang nalagas, maraming buhay ang hindi inaasahang mawala. Higit sa lahat, napakasakit ito kung ito ay mahal natin sa buhay. Sa ating binasa na Ebanghelyo ng mahal na Ingkong, na nagmula pa ito, matagal na rin pong panahon, subalit ay sa atin pong Ebanghelyo na binasa ngayon ay ating sinasariwa kung ano ang mga mahalagang mensahe na binitawan sa atin ng mga salita ng mahal na Ingkong na siya'y gumaganap sa banal na lupa, sa kanyang banal na luklukan,
ang Santa Maria Virginia. Huwag po nating kakalimutan, mga magulang ko at mga kapatid, na ang mensaheng ito kailanman ay hindi maglalaho sa kaisipan ng kanyang mga hinirang at mga tinatakan. Mahabang panahon din po ang ginugol ng mahal ningkong. Saksi po ako sa aking murang edad na 14 ay pilit kong inaangkop ang aking sarili sa pagpapakabanal nung unang panahon, nung unang araw na yan, nung nakilala ko ang mahal ningkong sa lupang banal. Na walang sino man na nagpilit sa akin na pumunta doon, kung hindi kusang loob ko itong ginawa, dahil tunay kong nadama ang katotohanan sa kaganapan po ng mahal ningkong. Tayo'y tinataka ng mahal ningkong o binigyan tayo ng pangalan na hindi lamang pangalan na pangkaraniwan, kung hindi mismo ay Espiritong mga banal ang ibinigay sa atin ng Espiritu Santo na nagpatawag sa pangalang mahal ningkong sa kanyang ikatlong kaganapan bilang Diyos. Kung atin pong uuriin, mga magulang ko at mga kapatid, ang biyayang binigay sa atin ng mahal ningkong ay hindi biro, sapagkat tayo po ang magsisilbing salbabida o tagapagbigay ng magandang balita sa kapwa nating tao na hindi pa nakakakilala sa kaganapan ng Diyos sa kanyang ikatlong kaganapan bilang Espiritu Santo. Tandang-tanda ko pa po noong mga panahon na yon na gumaganap ang mahal na ingkong sa kanyang banal na luklukan. Iba't ibang klaseng panahon ang dinaranas ng bawat tinatakan noon. Minsan tag-araw, minsan tag-ulan, minsan bagyo, kung minsan ay gumaganap ang mahal na ingkong na tinatawag na nating rain or shine. Ang pagganap ng Diyos ay hindi pwedeng maputol o maantala. Kaya kahit masungit ang panahon, mga magulang ko at mga kapatid, bumababa ang mahal na ingkong sa kanyang banal na luklukan upang isabog niya, ibigay niya sa tao ang mga mensahe na makapag-aalab ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya't mapalad po ang nakasaksi. At isa po ako doon sa buhay na saksi na ito sa mahabang panahon na mahigit 3 dekada akong sumubaybay hanggang sa pagpanaw ng banal na luklukan, ay nadama ko, naibahagi ko sa kapwa ko tao ang katotohanan ito. Mga magulang ko at mga kapatid, nung mga panahon na yon, kasagsagan ng aming mga kaganapan. Bilang mga auxiliaries, kami dumadayo sa iba't ibang baryo, iba-ibang lugar, upang ipangaral, upang ipakilala ang mahal na ingkong sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya't anong sabi ng mahal na ingkong sa Kanyang Ebanghelyo? Bakit kayo dumadanas? Bakit kayo naghihirap? Dahil patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Patuloy tayo sa pagsunod sa pita ng ating mga laman. Kaya't patuloy tayong dumadanas ng kapighatian at kabiguan sa buhay. Kaya't ang wika ng mahal na ingkong, sundin ninyo ang aking kautusan. Ang kautusan ni Kristo ay kautusan ng mahal na ingkong. At kung ito'y ating susundin, kung ating ito'y mamarapatin na gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay, kung merong pag-ibig sa pamilya, at doon magsisimula sa pamilya ang pag-uusbong ng pag-iibigan. At ito'y kakalat sa mamamayan. Hindi ba't magiging maganda ang ating bansa, ang ating kinabibilangang pamayanan? Sa tingin niyo ba magkakaroon ng kaguluhan sa bawat lugar? Hindi. Kaya sabi ng mahal na ingkong, kung maghahari ang pag-ibig, ang mga lahat ng tao ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan, magbabalik loob sa Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng tunay na kapayapaan.
Yan lamang po ang susi. At sa mga dinadanas nating mga dalubyo, dinadanas nating mga epidemya, dinadanas nating mga pagsubok sa buhay, ay tunay po nating malalagpasan kung ating susundin ang kautusan ng ating Panginoong Kristo, kautusan ng ating mahal na Ingkong na minsan nating narinig sa bibig ng kanyang banal na luklukan, ang Santa Maria Virginia. Huwag nating kakalimutan ang minsan po nating narinig na mga kautusan, mga mensahe po ng mahal na Ingkong sa pamamagitan ng kanyang banal na luklukan. Sapagkat kung ating itong itatapon, tunay na ang Diyos ay malulungkot. Tunay na ang Diyos ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na tayo ay pagkalooban ng kaligtasan sa mga susunod na panahon ng ating buhay. Bibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay tayo ng maligaya sa mundong ito kung aakapin natin ang kanyang ligasiya, kung aakapin natin ang mga minsan mga salita nating narinig. Subalit, sasabihin ng iba, wala na ang banal na luklukan. Hindi namin nadidinig ang tinig ng mahal na Ingkong. Subalit, nais ko lamang ipaalala sa inyo na itala ang mga salita na ito ng mahal na Ingkong. At ito ngayon ang aming iminawagayway sa apat na sulok at bahagi ng mundo. Ang salita, ang mga mensahe, ang huling tipan ng mahal na Ingkong, ang mga salita niya na bubuhay sa ating espiritu at kaluluwa. Ave Maria Purísima, Simpicado concebido. Ave Maria Purísima, Simpicado concebido. Ave Maria Purísima. Simpicado concebido. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at nating mahal na Ina. Amen. Tatayo po ang lahat upang ipahayag ang ating pananampalataya. The Bluetooth device is ready to pair. Sumasampalataya ako sa mahal na Ingkong bilang amang makapangyarihan. Sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at di nakikita. Ang Diyos ng Israel Israel, na nagpatawag na ako'y si ako, na nalwalhatayin sa mga pulupulo ng mga dagat at silanganan. Sumasampalataya rin ako sa Panginoon sa Kristo, na bugtong ang na anak anak ng Diyos, nagkatawang tao mula sa salita at dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Maria Santisima, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, at nangaw sa mga yumaw. Nang may katawang ama, siya'y nabuhay na maguli. umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Hinayin sa Ama na subuhin ang Espiritu ng katotohanan bilang mga alin, upang makipanilangan sa mga tao at sabihin ng katotohanan. Sumasampalataya din ako na hinihiram ng Santa Maria Virginia bilang banal na luklukan ng Santisima Trinidad at itinalagang katawang buhay ni Maria Santisima. Sumasampalataya din ako na may Diyos Ina na pinagkalooban ng isang katawang buhay, namatay at umakyat sa langit. Ang Espiritu ni Maria Santisima at lumuklok sa trono ng lalaan para sa ikatlong persona ng Santisima Trinidad, sa pagitan ng Ama at ng Anak, at kinalarahan bilang Reyna ng langit at lupa, at Diyos Ina. at siya'y nagbalik sa pamamagitan ng isang batang kamamatay lang ayon sa kahilingan ng Ina. Sumasampalataya rin ako na ang Marialdakyong simbahang kumakatawan sa tatlong persona ng Diyos, Santisima Trinidad, ay maging gabay ng lahat ng mga mananampalataya upang makamit ang buhay na walang hanggan at makasama sa bagong langit at lupa na kung saan wala ng luha at mga pighati. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon at hilingin natin patuloy tayong bigyan ng buhay
at pagpapala ng kabanalan. Bilang kanyang sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating pinakamamahal at iginagalang na Mama, Santa Maria Virginia, ang banal na luklukan ng Santisima Trinidad, manalangin po tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa kasintahang babae ng Espiritu ng Diyos, na siyang naglihi at nagluwal muli kay Emmanuel, ayon sa aklat ng Pahayag 12:5, at naging hudyat sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga pinagpala at sambayanan ng tatlong persona ng Diyos, manatili nawa sa buhay kabanalan upang makasama sila sa bagong Jerusalem, sa bagong langit at lupa, at hanggang makapasok sa syudad ng Diyos, na itatanghal at kikilalanin sa buong daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng mga bansa, lalo't higit ang ating inang bansang maharlika, ang Pilipinas, na kung saan ibinaba ang bagong Jerusalem mula sa Diyos, naway maglingkod ng tapat at magsumikap na mapangalagaan ang kapayapaan at dignidad ng mga mamamayan. Maibangon ng kaugaliang makatao, makakalikasan at makadiyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng iba't ibang simbahang tatag ng tao, na may maunawaan nila ang mga ministeryo ng tatlong persona ng Diyos, upang ang mga mananampalataya ay magabayan sa tamang landas ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga bantala at iba pang nilalang na di nakikita, na kasamang niluluwalhati at kaisa natin sa pagkilala sa tatlong persona ng Diyos. Naway ipagsanggalang tayo sa tuwina, hiling din natin turuan tayo sa pagpapahalaga at pagbuong muli ng yamang kalikasan na siyang magbabalik sa kagandahan ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating lahat na narito ngayon, na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito, na bukas ang palad at puso para sa layunin ng tatlong persona ng Diyos, hilingin natin na ang tuwina'y dumaloy ang mga pagpapala at magpasalamat lagi sa mga biyayang nakamit. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at alipin ng kasalanan, naway matuto silang magsisi para sa kagalingan at kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Panalangin para sa kasulukuyang pangyayari, kaganapan, lalo tigit sa lahat, ang epidemya ngayon, naway ang mahal na Ina at ang mahal na Ingkong ay ito po'y magkaroon ng pagpipigil at kawakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating mga pansariling kahilingan, manalangin po tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin.
Maupo po ang lahat at tunghayan po natin ang pag-aalay. O Diyos, patanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at puso. Luwalhatiin ka, Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina, Panginoon ng lahat ang nilalang, sapagkat ang inyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa inyo na galing sa lupa na pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Luwalhatiin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Nang ito, muli kong handog sa'yo, patnubayan at pagkain ang lahat ayon sa kalooban. Sa pamamagitan ng tubig at alak na ito na pinabanal ng Diyos, naway mahabaginan tayo ng kanilang kabanalan, yayamang nakikisa sila sa sangkatauhan. Luwalhatiin ka, aming Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina, Panginoon ng lahat ng nilalang, sapagkat sa inyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa inyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang maging inumin ng aming kaluluwa. Luwalhatiin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Tatalikdan ko. Buong kababaang loob at pagsamo na tanggapin ninyo po kami, Panginoon, at ang mga alay na ito upang maging marapat sa pagdiriwang na ito. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina na makapangyarihan. Tanggapin niyo po, Panginoon, itong aming sakripisyo at naway maging kalugod-lugod sa inyo. Tumayo po ang lahat at dinggin ng panalangin sa mga handog. Mahal naming Diyos na makapangyarihan, kayo po ang pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala dito sa daigdig. Ipagkaloob ninyo pong pabanalhin ang pag-aalay na ito sa kapakinabangan naming katawan at kaluluwa. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ng mahal ningkong magpasa walang hanggan. Amen. Marapatin niyo po itong Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, ang simbahang kumakatawan sa inyo bilang tatlong persona ng Diyos ay maging instrumento ng maraming patutuo ng mga tao sa pamamagitan ng mga sakramentong inyong kaloob. Hinihiling namin ang lahat ng ito alang-alang sa mahal ningkong ang Diyos Ama, ang kanyang bagong pangalan, kasama ang Diyos Anak at ang mahal na Ina na maghahari magpasa walang hanggan. Amen. Sumaatin ang Panginoon. Amen. Isipin natin at mahalin ang Diyos. Iniisip namin sila at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos
at marapat at marapat at matuwid na sila'y pasalamatan. Mahalin kong naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat at matuwid na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw po ang liwanag at gabay ng sambayanan, kasama ng Diyos Anak at ng mahal na Ina. Kayo po ang nagtataguyod sa lahat at sa maraming paraan ay pinapatnubayan niyo po kaming sambayanan. Kayo po ang lahat, ang laging kapiling namin upang sa lahat ng oras ay sundin, sambahin at mahalin. Kayo po ang bukal at daluyan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na sa aming pinagkaloob. Kayo po ang aming pinasasalamatan sa mga biyayang nakamit, tulad ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos Anak at Diyos Ina. Kaya't ang lahat ng mga anghel, ang mga banal, mga buntala at mga nilalang, nakikita at di nakikita, nakasamang naluwalhati sa langit man at sa lupa, kaisa ng aming mga tatak na banal na Espiritu na sa amin ay pinagkaloob, ay nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay. Kami nagbubunyi sa inyong kaluwalhatian. Aming Diyos, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kaluwalhatian ninyo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat para sa konsekrasyon. Ikaw nga po, mahal na Ingkong, ang tunay na banal at karapat-dapat. Luwalhatiin ang lahat ng nilalang sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan mo, ang lahat ay binigyan po ninyo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag po ninyo sa inyong bayan upang sa lahat ng oras ay may alay sa inyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na basbasan ninyo po ang kaloob na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nabuutos upang idaas namin ang banal na Eukaristiyang ito. Nung huling hapunang pinagkanulo ang Panginoong Jesucristo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at nagpuri. Hinati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog ng dahil sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kanis at nagpasalamat sa Diyos at nagpuri. Ibinigay niyon sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo. At para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Panginoon Jesucristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Ibantayog natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Ang Ama, mga lumalang lumalang itong sambayanan, anak ang tumubos ng mga kasalanan, ina ang nagbigay ng tunay na buhay, sila'y maghaharing magpakailanman. Kaya po, mahal na ina, bilang paggunita sa iyong pagpapakasakit at kamatayan sa kamay ng mga suwail at ay nagbunga ng kaluwalhatian mo bilang Diyos Ina, ay nagkaroon muli ng kapatawaran ang lahat ng mga nilalang, katulad din ng paggunita sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa kalbaryo ng krus upang tubusin ang mga tao sa kasalanan. Kami nagbubunyi sa maluwalhati ninyong pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kami umaasa na mapagtatagumpayan namin ang landas ng inyong ipinamalas patungo sa buhay na walang hanggan. At maging saksi kami sa inyong pagiging reyna dito sa bagong langit at lupa, kaya inihain namin sa inyo na walang hanggang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng mga alay nito. Tunghayan punawan ninyo ang alay ng Mariolatrong Simbahan, ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, ay kilalanin ang kanyang mga handog. Ipagkaloob ninyo po na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay mapuspos ng inyong banal na Espiritu. Kami naway manatili sa aming pananampalataya sa habang panahon. Kasama ni Santa Maria Virginia, ang banal na luklukan, kasama rin ni Santa Marcelita, luklukan ng mga buntala, kasama rin ang mga martir na mga tatak namin, at sa lahat ng mga banal at mga naluwalhating nilalang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling po namin, mahal na Ingkong, na patatagin at pabanalin ang inyong simbahan, ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, ang simbahang ipinatatag po ninyo na kaisa at hindi hiwalay sa mga simbahang itinatag na mga hinirang mo bilang ako ay si ako. At Panginoong Jesucristo, noong kanilang kapanahunan na kumakatawan at nagbabantayog sa inyo. Naway, ang pakipagkasundong ito ay pagbunga ng dalisay at wagas na pananampalataya upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, mahal na Ingkong, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, ang mga inihiling ng angkang ito na tinipon ninyo po sa inyong mahal na harapan. Kupkupin ninyo po ng buong awa ang lahat ng inyong mga anak, saan man sila naroon. At ang aming mga kapatid na yumao, lalo higit sa lahat ang mga pangalan ng mga kaluluwang nabanggit sa Santa Misang ito, at ang lahat ng mga namatay ay malugod na tanggapin sa iyong pong kaharian, alang-alang sa banal na sakripisyo at panalangin ng kanilang mga mahal sa buhay, nananalig po kaming magtatamasa ng inyong walang hanggang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng mahal na Ingkong, ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay at nagpapatawad ng mga kasalanan.
At kami inyong mga Mariolatrons, lingkod, hindi man karapat-dapat, lubos na pagsamba sa inyo. Lubin po nawa na makasama kami ng inyong mga banal na pinagpalang martir at tatak namin. Kami naway makapisan nila. Hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kundi sa inyong awa at pagpapatawad sa mga nagawa naming kasalanan sa pamagitan ng mahal na Ingkong, ang Diyos Ama, kasama ng Diyos Anak at ng Diyos Ina na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ng Diyos Ama, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po tayong lahat at makiisa sa pag-awit ng Ama namin. Amalangit sumasalang Langit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa Amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At Patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad kami sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tusok at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iligtas niyo po kami sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan upang sa tulong ng inyong awa ay lagi kaming makasunod sa inyong banal na kalooban at malayo sa lahat ng ligali, samantalang hinihintay namin ang inyong maligayang paghahari sa bagong langit at lupa. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian, magpasawalang hanggan.
kapangyarihan, kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O mahal na Inggong, sinabi mo sa iyong mga tinatakan, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ipinagkakalob ko sa inyo ang aking pag-ibig at kapayapaan. Panginoon, huwag mo punawang tignan ang aming pagkakasala. Sa halip ay ang aming pananampalataya sa inyo. Bilang Diyos Espiritu Santo, pagkalooban mo po kami ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng inyong banal na kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumatin. Amen. Ngayon, ibahagi natin ang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo. Peace be with you, please. Mahalin ko ang Diyos Espiritu Santo na lumikha ng sambayanan. Ng Diyos, maawa ka sa amin. Panginoon Jesucristo, ang Diyos Anak na tumubo sa sambayanan ng Diyos, maawa ka sa amin. Mahal na Ina, Maria Santissima, ang Diyos Ina na nagbibigay ng buhay ng sambayanan ng Diyos. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon ay magdulot nawa sa atin ng tibay ng pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. O mahalin ko ang aming Diyos, amang Diyos kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, pinagkalooban po ninyo ng buhay ang sandigdigan sa pamamagitan ng inyong pagkadiyos. Manatili po nawa kami sa kabanalan sa pamamagitan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Lubin niyo po nawa na lagi naming masunod ang inyong banal na kalooban at huwag mawalay sa inyo kailanman. Narito ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay buhay. Mapapalad ang sumasampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan at dugo, naway marapatin mong maging lunas at kagalingan ko. Matulad nawa ang katawan natin sa katawan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Matulad nawa ang dugo sa atin sa dugo ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan bago natin tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal namin Diyos, gumawa at sumakop sa akin. Kayo po ang Diyos ko at Panginoon ko na magliligtas sa akin. Pinagtitikahan kong matibay na hindi na magkakasala sa inyo. Nagtitikahin po akong magkukumpisan sa dilang mga kasalanan ko. Umaasa po akong muling patatawarin ninyo at ililigtas
sa inyong paghatol upang makasama sa inyong paghahari bilang mamamayan sa bagong langit at lupa, magpasawalang hanggan. Amen. O mahal na Ingkong, sa pamamagitan ng mga ministeryo ng inyong pagkadiyos, ay muli ninyong pinagkaisa ang mundo. Ang lahat ng mga nilalang, nakikita at di nakikita, at muling pinatawad ang aming mga kasalanan upang ihanda sa inyong kahatulan at sa paghahari sa bagong langit at lupa. Sa kapangyarihan ng tatlong persona ng Diyos, naway patawarin at pagkalooban ninyo po kami ng kapayapaan at ako bilang hinirang at tinatakan ng mahal na Ingkong sa kanyang bagong pangalan sa pamamagitan ng Diyos Ina, Maria Santissima at Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihang iginagawad ng Mariolatrong Simbahan, ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina ay pinapatawad ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng mahal na Ina. Amen. Katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo, Ama ay kilala sa pangalang Yahweh. Ang anak sa pangalang Jesus. Ang Espiritu Santo ay di naiibang. Nagpatawag siya sa pangalang sa bansang minamahal siya'y nakipara. Umanap sa pangpinili, nagpakilala. Magkapangyarihan na kanyang pangalan. Siya'y ang inyong wika'y katotohanan. Mahalain ko ating ibayan kaysa ng Diyos Ama at ng Anak. Isang Diyos sa tatlong pagganap, dakilain, luwalhatin at magalang. Sa bansang minamahal siya'y nakipara. Gumanap sa pagpinili, nagpakilala. Makapangyarihan na kanyang pangalan. Siya'y ang inyong wika'y katotohanan. Mahalain ko ating ibayan
Dakila'y luwalhatin at magalang. Dakila'y luwalhatin at magalang. Ave Maria Purisima. Mga magulang ko at mga kapatid, tayo po ngayon ay makikipag-ulayaw ngayon sa ating mahal na ina at sa ating mahal na Ingkong, ang Diyos ng Israel. Kung tayo po ay may mga personal prayers sa ating sarili at sa ating kapwa, ay pwede po natin ngayon itong ihiling sa ating mahal na ina. Ave Maria Purisima, Simpikado konsibida. Ave Maria Purisima, Simpikado konsibida. Ave Maria Purisima. Simpikado konsibida. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina, Amen. mahal naming Ina, mahal naming Panginoong Diyos, mahal naming Ingkong. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Higit sa lahat, ang aming buhay na pinagkaloob niyo po. Pinagpapasalamat po namin ito. Malaming Ingkong, narito po ngayon, nakikinig ang mga taong naghahangad ng inyong biyaya at pagpapala at kagalingan. Hipuin niyo po sila, mahal naming Ingkong, ang kanilang mga karamdaman, ang lahat ng mga tao na sa banig ng karamdaman. Sa inyong pong pangalan, mahal naming Ingkong, mahal naming Ina, ang mga taong nasa bisyo, mga gumagamit ng bawal na gamot, ay magkaroon po nawa sila ng pagkaunawa na ito po ay isang malaking kasalanan na kanilang ginagawa. Bigyan niyo po sila, mahal naming Ingkong, mahal naming Ama, mahal naming Ina, ng lakas ng Espiritu upang ito'y kanilang mapaglabanan. Mahal naming Ingkong, ang magaganap po sa amin ngayon na epidemya, naway magkaroon na po ito ng wakas, magkaroon na rin po nawa ng lunas, magkaroon na rin po nawa ng kaukulang gamot at tamang gamot upang ang mga taong may sakit ay malunasan. Mahal naming Ingkong, hipuin din po ninyo ang lahat ng namumuno na ng aming mga bansa. Naway paghariin sa kanilang puso ang pag-ibig sa mamamayan. At lahat po ng mga religious leaders ay sama-sama pong himukin ang mga kaanib na higit na manalangin sa Diyos na lumikha at magkaroon ng tunay na pag-iibigan at pagbibigayan ang lahat ng kinabal sa buong mundo. Mahal naming Ingkong, kayo na lamang po ang natitira po namin pag-asa sa mundong ito. Naway bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo na inyong mga tinatakan at pinaspasan. Mahal naming Ina, alam ko pong hindi niyo po kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang mga taong nakapaligid po sa amin. Na bagamat ayaw po sa amin, ay pinipilit po namin ang aming sarili upang ipabatid sa kanila ang inyong dakilang layunin at patutuo sa mundong ito. Maraming salamat po, mahal na Ingkong, sa biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin.
Ave Maria Purissima, Simpicado concebida. Ave Maria Purissima, Simpicado Ave concebida. Maria Purissima. Simpicado concebida. In the name of the Father, the Son, and beloved Mother. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong tapat na pag-ibig, ay pinagkaloob po ninyo ang aming mga hinihiling, lalo na po ang banal na Eucharistia na siyang nagpapatibay sa amin mula sa katawan at dugo. Namin tinanggap, nawa ang pag-ibig ninyong ito ay madama ng iba naming mga kapatiran na nangangailangan ng inyong kalinga at pagmamahal. Naway mamutawi sa aming mga labi ang pagkadiyos ng Santissima Trinidad na may pahayag sa buong mundo na kayo po ngayon ay nananahan sa piling naming mga tao. Dito sa bagong langit at lupa, inihiling po namin ito sa inyo. Mahal na Ingkong, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaating ang Panginoon. Amen. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang tatlong persona ng Diyos mula sa Ama, Anak, at Mahal na Ina. Amen. Tapos na po ang Santa Misa at sa ating pag-uwi ay bahagi natin ang pag-ibig at kapayapaan at kaluwalhatian tinanggap natin sa tatlong persona ng Diyos. Mahalin, paglingkuran natin ang Panginoon sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Ave Maria Purissima, Simpicado concebida. Ave Maria Purissima, Simpicado concebida. Ave Maria Purissima. Simpicado concebida. Maraming salamat po sa lahat po na nag-isa sa ating pong Santa Misa sa hapon po ito. In the name of the Father, the Son, and beloved Mother. Amen. Amen.